Okay, pakinggan natin si Grico Belhica tungkol sa kanyang maigsing talakayan. Batay sa kanyang kaalaman sa mga diskarte ng DPWH at saka ilang tiwaling opisyal ng gobyerno pagdating sa funding ng mga proyekto, hindi lang naman sa flood control ito, no, sa lahat ng proyekto ng DPWH. No, medyo ito, makatotohanan sapagkat alam naman natin na si Grico ay dating hepe ng Presidential Anti-Crime Commission. So, meron siyang mas malalim na pagkakaalam tungkol sa usaping ito. Sa totoo lang po, yung contractor na yan po ang lowest mammal or the lowest in the totem pole. Utusan po nilang lahat yan. Pag sinabi nilang 10%, 10% bibigay niyan. Pag sinabi nilang 50%, 50% ang bibigay niyan. So, hindi ho yan ang mastermind. Ang mastermind dyan, kung sino may hawak ng pondo at may control dun sa district engineer. Sino ba yon? Sino? Hindi nga, anong pwestong buhaya? Congressman. Congressman naman ang nasusunod eh. Pagka ayaw ng DE, district engineer, ito po ang nagpapabid. Ito ang nagde-design, ito nagpapabid. Sila nag-check, supervise. Pero pag hindi sumusunod, yung district engineer doon sa congressman, papalitan yan. Sino naglalabas ng pondo? Sino nagdadala ng pondo? Congressman din. So, sino ang powerful? Yung contractor, yung congressman, o DE? Yung congressman. Pero huwag kang magsasalita masama sa congressman, tatawagin ka sa Quadcom. Dito, tatawagin mo ako sa Quadcom. Opo, okay na eh. Tatay ko, 12 years na kulong eh. Sarap ng kulungan nila ron, naka-aircon ka pa. At pag kinulong po nila ako for doing what is right, I will consider that as a chip on my shoulder because totoo ang ginawa ko. Ayun, narinig nyo naman na itinumbok na ni Grico ang araw sa mga congressmen. No, although hindi naman lahat. Di ba? Kagaya ng sinasabi natin kanina, ay malaki ang paniniwala natin na ang sinasabi ni Grico ay malapit sa katotohanan. As a matter of fact, sinabi niya na kahit siya ipapatawag sa Quadcom at ipakukulong, siya ay maninindigan. No? So meaning to say, may bala pa siya dyan, may reserve amos pa siya dyan na papuputukin, no? In case na magkaroon ng worst scenario dahil sa kanyang paglalathala o pagpapahayag na mastermind ang mga congressmen. No? No, si Grico, no, bagamat civilian na siya ngayon, I believe na matibay pa rin ang kanyang network, buo pa rin, no? At saka ang kanyang makinarya. Kasi siyempre nandyan pa yan, di ba? Nabuwag lang yung PECC, pero yung mga tao, buhay pa naman. So, presumably, may mga kontak pa yan sa bawat isa. Kaya, yun yung pinanggagalingan ng kanyang source. Ayan. So, ako, batay sa sarili kong experience, di ba? Nag-iikot din naman ako dati sa DPWH. No, actually, may mga kilala ako dyan na no need to mention, nagretiro na ngayong iba. No? At saka mga empleyado. Naririnig natin naman yung alingas-ngas na hindi ka magiging DE kung wala kang backer from the government. No, I am not saying, no, it's unfair na sabihin natin congressman. No, ganun din yung Senado. No, basta taong gobyerno, meron kang backer dyan. Kaya, nandyan ka. Kasi, planado yun di ba? Kaya ka iuupo dyan,
may rason, di ba? Para pag magmamanyubra sila, yun na nga, itong tinutumbok ni Grico at saka si Mayor Magalong na maneuver nila, siyempre at least magagamit ka, di ba? Ay mas favorable nga naman sa kanya kung sakasakaling didiskarte sila, no? Alingas-ngas yun, talaga namang ano natin, no? Although siyempre otherwise proven kasi ang mga ito di ba, mga sinasabi natin, pero may mga nauna namang nagsabi, di ba? Ang sa atin, sinabi rin natin yung mga naririnig natin na hindi ka magiging DE, di ba, kung walang kang backer na taong gobyerno. Yun naman ang sistema sa ating gobyerno. Actually, hindi lang sa DPWH, halos lahat naman yata ganun. Hindi ka makakaupo dyan na director, di ba? Or whatsoever yung mga key positions na tinatawag sa gobyerno kung wala kang backer. So, nag-ugat pa rin ang problema doon sa maling sistema. Di ba? Kaya dapat talaga ito, sa tingin ko, hindi na ito hindi na ito masosolusyonan yung problema ng ating lipunan na ito unless yung magiging presidente natin, di ba? Magkaroon siya mismo ng abstinence, di ba? Presidential abstinence to corruption. Talagang sabihin niya, ipakita niya na ayaw niya sa korupsyon, di ba? At sasabayan siya ng kanyang gabinete. Ganon din sa legislative, ayaw ang legislative, at saka lahat ng sangay ng gobyerno. O kung hindi man magbantayan, di ba? Bantayan ng executive ang legislative, bantayan ang legislative ang executive. Siyempre, nandyan yung judiciary na referee, di ba? So, yun, no? Kung magkaroon ng abstinence, di ba? Mula doon sa mga key positions, siguro mariresolve natin ang corruption. Pero kung hindi, I don't think so. No, na lang, no? Kaya nga sabi nga ni Mayor Magalong, 'di ba? Imposible na hindi nila alam. 'Di ba? Alam niyo kasi siyempre military yan sa atin kasi sa military, 'di ba? Mas malaki pa ang kasalanan kung itutolerate mo yung mali ng kasamahan mo na from the very beginning alam mo nang ang mali tapos tinutolerate mo, mas malaki ang kasalanan mo. Yun yung sinasabi niya na imposibleng hindi nyo alam, no? Hindi niya itinuturo na lahat, no? Pero siyempre yung mga imposible na hindi alam, di ba, ng mga kasamahan, no? Yun yung inaano diyan. Kaya dapat talaga magbantayan tayo. Pero magsisimula yan dapat sa Pangulo, di ba? Yun, magsisimula sa Pangulo hanggang doon sa laylayan. Kasi ganun hindi naman magkukurakot yung kapitan kung hindi ginagawa ng Sangguniang Bayan, Vice Mayor at Mayor As a matter of fact, sila pa yung nagtuturo doon sa kapitan kung ano yung gagawin Same with Mayor, tuturuan din yan ng congressman, di ba? Kaya, na ito, cancer na, pero may pag-asa pa naman, may pag-asa pa tayo, no? Kailangan lang talaga na maupod dyan yung mga kagaya ni na Vico Soto, ni na Isko Moreno, and others. Ang problema nga kasi din, ang tinutino ng bata pag pumasok, pero kakainin siya ng sistema Yun ang problema Kaya yung sinabi ni Senator Cayetano na bakit ito nangyari, may quality assurance, may quality control, yun nga alam ni Senator Cayetano yun, pero tinatanong pa, di ba? Walang silbi yun, kasi siyempre gumulong yung pera lahat na kinabang. Diba? Tolerance, tinolerate na dahil sa kunting katiting. Diba? Yan ang mangyayari. Everybody happy. Kawawa ang taong bayan. Kaya dapat, ang corruption magsisimula dyan sa Pangulo. There must be an abstinence to corruption from the office of the President. Yun yung nakikita ko talagang dito. Ngayon, kung wala, di ganun na lang. Diba? Magtiyaga na lang tayo, magtiis tayo.